or loved ones na pirmi niya itong nakakasabay. Sabi ko nga ni mga tugang kanina, naglalangkaw na ang kaso kan suicide cases digdi sa tuyang bansa kung saan according sa World Health Organization nag-abot na sa 720,000 ang nagadan hulikan pagkitil sa indang buhay o pagpapakatiwakal. Kay itong panahon mga tugang, kung hihilingon niya to, mas lesser ang cases ng suicide issues. Takad to mga katiwala, mas close ang mga tao, lalo-lalo na ang mga teenagers sa indang pamilya. Sa kada miyembro kan sa indang pamilya, kung saan mas madali sindang mariparo kan sa indang miyembros kan sa indang mga pamilya, arong kan mga sa indang ina, ama, asin iba, ang mga ipangod ninda. Asin, mas open sinda sa kada saro. Madaling mahapot kun, okay ka lang? Na ano ka? Or, kamusta ka, bibi? Anong pinagdadaanan mo? Ganyan. Mas madali sinda igwa sinda ki open communication, mas close sinda sa pamilya ninda. Pero ngunyan mga katiwala, medyo data naman ini nahihiling or napapansin taan mga kaakian ngunyan, lalong-lalo na ang mga youth, mas harani na sinda, harayo na ang loob ninda sa pamilya ninda tas ini dahil man sa paggamit ninda ki mga social media, mas dakol na naglalend na sinda ning dakol na oras sa paggamit ka ini kesa makipag-communicate sa pamilya ninda. Padagos kita mga katiwala sa satuyang pag-urolay-olay ngunyan na pagkaaga. Sabi ko nga ni kanina, ang mga youth, ang suicide cases mas lesser kaysa kan nakaaging mga taon, mga tugang ta. Syempre, ang mga kaakian or ang mga youth kan dati mas close sinda sa indang mga pamilya, may igwa pang mga open communication sa indang mga loved ones. Pero ngayon, sabi ko nga ni mga tugang, medyo datay naman ini napapansin or nahihiling taan mga kaakian ngunyan, lalong-lalo na ang mga youth, naglilend na sinda ning dakol na oras sa social media o kung saan ang mga namamatayan ninda, inaagi na lang ninda sa paggamit ki social media kung saan through posts, shared posts, kung minsan baga mga katiwala, ibang mga shared posts sa social media, garo na sa naman mga memes nag-circulate na ang mga memes ngayon sa Facebook, kaya ngunyan, dahil naman masyadong sineseryoso, pero sabi ko nga ni, an issue na ini, an bagay na ini, dapat niya tong seryosohon mga katiwala. Lalong-lalo na ang mga signs, never ignore these signs mga katiwala. Ining mga katiwalaan, ang mga nabanggit ko kaninang mga signs, pirasan na dapat niya tong hilingon or bantayan sa sarong tao, tanganing ma-preventa na sinda makapag-commit ki suicide. Will have a critical role in preventing suicide. Paano mga katiwala? Enot, promote open communication. Encourage open discussions about mental health to reduce stigma and allow them to express their feelings. Hayaan niya to sindang maaraman na we care about them, you care about them, and naisin na nagsusolo sa problemang na eksperyensya ninda. Empathize with them. Sa mga taong nakakamati manin, helplessness or hopelessness, ang sarong tapik mga katiwala, diretso hapot, kumusta ka? Okay ka lang? Ano na mamatayan mo? Anong problema mo? Make them feel comfortable na mag-share ng sa indang mga namamatayan asin mga iniisip na mga negatibo sa buhay. Kumustaon man niya to sinda mga katiwala? An sa indong mga kaibahan sa harong? Eskwelahan, trabaho gabus kita mga katiwala, igwa man na daradarang mga problema. Pakurusugan na sa nakibuot kung paano tayo ni hahampangon alagad kay puhan taman gilayon kay ibang tao na magtatabang sa tuya. Ikadua mga tugang, seek professional help. Individuals showing signs of suicidal thoughts should be encouraged to seek help from mental health professionals. Hikayaton taman po sinda na magpakonsulta sa mga eksperto. Ang mga professional pong arog kan mga psychiatrist, psychologists, or licensed counselors na igwang bastanteng kaaraman na magtao nin tamang suporta asin pagsusuri. Asin bulong man na makakatabang sa mga nakaka-eksperyensya ki depression and other mental health issues. Ang pagtabang po sa mga
professionals mga katiwala, dakulaon man na bagay tanganing makahanap kita kisolusyon na makaiwas sa araw kaining pangyayari. Daiman ini ang pagtabang mga katiwala, daiman nagpapahiling ki kaluyahan kundi tanda ininin kakusugan. Ikatulo, build a support network. Encourage individuals to connect with supportive friends, family, or support groups. Dapat man po mga katiwala na magkaigwa himakusog na suporta halos sa tuyang pamilya, barkada, na totoong nagmamakulugasin, naiintindihan, an pinag-aagihan kan sarong tao, tanganing mapagaantaan sa indang namamatian. Ipamati taman sa inda mga katiwala na sinda, igwang masasandigan, igwang makakatabang, na pirming igwang madudulukan kung ano man ang problema na eksperyensya niya to. Ikatulo, pwede tapang gibuhon, sabi ko kanina, recognize warning signs. Pansinon ang mga warning signs sa pag-commit ko suicide, arog kan mga, yun nga, nabanggit ko kanina. As in, ikahuri, promote coping skills. Encourage activities and strategies that build resilience and help manage stress. Hikayaton taman sinda na mag-participate sa mga activities or programs, lalong-lalo na sa indang eskwelahan, barangays, na makakapag-participate sinda na that could lessen the stress na namamatian inda, as in, maibaling ang atensyon ninda sa mas makabuluhang bagay. Yan po ang apat na prevention tips halos sa Suicide Prevention Resource Center ni tinao sa tuya, tanganing ma-prevent naman po ang pagkakaigwapaki suicide cases digdi sa tuyang lugar. Yan po ang nagkapirasan ng mga dapat natong gibuhon, tanganing makatabang man kita sa mga tawong nakakamati ki kadipisilan, asin kaluyahan sa buhay, mga tawong feeling nindadain ng kahalagahanan sa indang buhay, those people who are feeling helpless and hopeless na. Ipamati asin, ipagirumdum taman po sa inda, na sinda da isolo sa paghampang sa indang problema sa buhay. Pirming igwang mga tawong, pirming yaon para sa imo, lalong-lalo na sa tuyang kadipisilan na nararanasan. Pirmi talang po mga katiwala isipo na, ang mga tao na kapalibo sa tuya, yaon sana maski anong oras, maski anong sitwasyon, pwedeng dumulog sa iya, dahil man siya nahihiling o nakakaistorya physically, igwa po kitang dapat na mas marhay na dulugan kung nakakamati kita ki kadipisin ng kaluyahan sa buhay, inian sa tuyang mahal na Diyos. Dahil man siya nahihiling o nakakaistorya physically, pwede mo po kita ki makipag-communicate sa iya through prayer. And pagpangaji po, magpangaji na lugod, tabangan kita, pakusugo ng buota, tawan enough strength to overcome the challenges po na hinahampang ta ngunyan na panahon, as in, yun, tabangan kitang i-overcome ano man nakadipis sila na hinahampang ta. As in, permitawan po, girumdumon na ang challenges na itinatao niya, bako ini tanganing panloyahan kita sa buhay, kundi tanganing mas napakusugan sa tuyang sadiri and sa tuyang buot in order for us to grow and deepen our faith to Him. Kaya naman mga katiwala, kapit lang. Ayan mga katiwala, inabot na po kita ki oras din pamamaaram. Salamat po sa mga gabos na nakasabay na tungo niya na aga sa programang ini. Sa gabos pong nagantabay sa Radyo Asin TV, siring man po sa Facebook Live. Salamat po sa mga katiwala patrollers. Salamat po. Sa pangaran po ni Father Francis Binaya, ako po si Ivy Makinyana. Marhay na aga.